Hello, kamusta tayong lahat? Nagpapasalamat ako kay Almighty Father dahil sa inilagay niya tayo dito sa mundo. So, nung nilagay tayo ni Almighty Father dito sa mundo, lahat na ng kailangan, ibinigay na niya sa atin. Yung mga hayop, no? Pati mga halaman, yung mga nasa dagat, na mga isda, mga seafoods. Kumpleto ang binigay sa atin ni Almighty Father ng mga blessings. So bago pa man niya tayo ilagay dito sa mundo, alam na niya yung pangangailangan natin. So alam niya na aalagaan niya tayo, na siya magpa-provide ng lahat para sa atin. Yun nga lang, nagkasala tayo. Pero kahit na nagkasala sila Adan at Eva, at kahit hanggang ngayon nagkakasala tayo, binibigyan tayo ng chance ni Almighty Father. Binibigyan pa rin niya tayo ng blessings, inaalagaan pa rin niya tayo, binibigyan pa rin niya tayo ng damit, pagkain, yung pagkikare niya sa atin. Hanggang sa yung pati soul natin, iniingatan ni Almighty Father. Ganun ang kanyang pagmamahal sa atin, ang pag-nurture. Kaya lagi natin siyang purihin at pasalamatan. At si Jesus Christ, yung kanyang buhay binigay niya para sa atin. Alam niyang masasaktan siya. Alam niyang masasaktan siya, no? Emotionally and physically. Alam niya magiging social outcast siya. Alam niya. Pero sinunod pa rin niya si Almighty Father. At nakisalamuha sa atin. Sa mga taong madudumi na gaya natin. Nang sa ganon, maging malinis tayo. At ipinakita niya sa atin kung paano ang gagawin natin. At yun ay ang susundan ng kanyang yapak. Yapak ni Jesus. Yung mga turo ni Jesus sa atin. Ay tinuro niya sa mga apostles niya, sa mga servants niya, na hanggang ngayon nababasa natin dito sa Bible. At pinadala niya ang Holy Spirit. Kaya lagi tayo magpapasalamat sa tatay natin at sa ating Savior and Redeemer. Hanggang ngayon kinakausap tayo ni Almighty Father at saka ni Jesus. Kaya nga dito, last time, binasa natin sa Ezekiel chapter 19, na itong mother ay ito yung earth, yung lioness. Dito natin nakuha lahat sa mundo, yung mga pagkain, pati yung damit, no? Yung mga nylon, yung mga silk, gawa din dito sa mundo. So lahat ay provided na sa atin. Yun nga lang, binetray natin. Yung nag-aruga sa atin, binetray natin yung nagtiwala sa atin. Sinira natin itong mundo dahil sa kasalanan natin. Alam niyo, nasisira ang mundo dahil sa kasalanan, di ba? Hindi lang ito yung parang sinasabi na yung environment. Nagiging corrupt ang mundo dahil sa atin, sa ugali natin, sa mga actuations natin. Naging corrupt, nadumihan. Kaya lahat apektado. Hindi lang tayo, yung mga resources natin, no? Naabuso natin. Dahil nga sa greedy tayo, selfish tayo. Makasalanan tayo. Binetray natin. Yung tatay natin, yung binigay niya sa ating blessings, sinisira natin.
At kahit ano pa ang gawin natin na ayusin ang blessings or ang mundo na to, hindi ito maaayos. Ang alam lang kasi natin ay manira. Hindi maayos ang mundo na to hanggat hindi aayusin ni Almighty Father. Dahil si Almighty Father ang nag-create ng mundo na to at siya rin ang kayang mag-ayos. Dahil tayo ang kaya lang natin manira. Kaya yung iba dyan na hindi, ayusin natin ang environment, pagagandahin. Hindi rin, di ba? Wala rin nangyayari. No? Pero inaalagaan pa rin tayo ng Almighty Father. Kaya yung mga volcanoes, hindi lahat nagpuputukan sa ngayon. Meron mang mga earthquake sa ibang lugar, ganon. Mayroong mga tidal waves. Inaalaw ni Almighty Father yun. Hindi nature ang nagagalit. Si Almighty Father nagagalit. Hindi ang nature. Diba sabi nyo, ay kaya nagkakaroon ng baha. Nasisira ang mga lupa, nag-erode. Nagkakaroon ng volcanic eruption, lindol, mga calamities, nagagalit ang Mother Earth. Hindi nagagalit ang Mother Earth. Si Almighty Father nagagalit. Gusto niya tayong paalalahanan. Inaalaw ni Almighty Father yun. Para malaman natin na wala tayong kalaban-laban kay Almighty Father. Kaya dapat isuko natin ang buhay natin. Lord, suko kami. Ikaw ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Hindi namin maaayos itong mundo. Ikaw lang, Almighty Father. Tsaka si Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ ang Prince of Peace. Siya lang makakapagbigay ng totoong peace dito sa mundo. Dito naman sa verse 20, chapter 20 in Ezekiel. Ikwinento ni Almighty Father dito yung kanyang faithfulness sa atin. Hindi lang siya faithful sa mga tao na inilabas niya from Egypt to the promised land, kundi hanggang ngayon si Almighty Father faithful sa atin. Symbolic sa nung time na to, yung literal na Egypt, no? Yung inilabas ni Almighty Father ang mga tao from Egypt to the promised land. Ngayon, tayo, present day, inilabas tayo ni Almighty Father sa lugar ng kasalanan at dadali niya tayo sa kanyang heavenly kingdom. Yun ang totoong land flowing with milk and honey in heaven. Yung kingdom of Jesus Christ. Yung kaharian ni Jesus Christ. Kaya ano ang gagawin natin? No? Magiging faithful tayo kay Almighty Father. At may mga taong makasalanan, sa sobrang dami ng kasalanan nila, hindi sila mapatawad ng tao. Kung hindi sila mapatawad ng tao, si Almighty Father nagpapatawad. Kahit gaano kadami ang kasalanan ng tao na yon, makakapunta siya ng heaven. Yun ang nakasulat dito, kahit wicked, di ba? Pero, pag ikaw naman ay isang tao na gumagawa ng tama sa paningin ni Almighty Father, pero huminto ka, at gumawa ka ng kasamaan, ipinagpatuloy mo ang kasamaan na yon at hindi ka bumalik sa tatay natin, ang kapupuntahan mo naman ay ang eternal damnation, ang Hades. Kaya hindi totoo yung save once, always saved. Hindi totoo yun. Kailangan continuous tayo yung to walk in the path of Jesus Christ. Ano yung path ni Jesus Christ? Righteous path of Jesus Christ. No? Continuous dapat. Araw-araw.
Pag nakagawa tayo ng kasalanan, Lord, sorry Lord. Lord, nakapagsinungaling ako, nakasalita ako ng ganyang masama, nakasakit ako ng tao. Sorry Lord God. Alam ni Almighty Father kung totoo yung pagsusorry natin o hindi. Kung sincere, if we are sincere in asking for forgiveness. At saka dito, binabanggit din sa Ezekiel chapter 20 na establish ni Almighty Father ang kaharian ni Jesus Christ. Na kahit na kalat-kalat ang mga followers ni Christ, pagsasama-samahin niya tayo, magsasama-sama tayo sa heavenly kingdom. Kaya dito inutusan ni Almighty Father si Ezekiel na mag-preach sa mga tao sa buong mundo. At yung mga taong mayayabang, magpapakumbaba sila, at yung mga taong mapagkumbaba ay patuloy na magiging mapagkumbaba. Lahat ng tao ay ma-judge, no? Tama man ang ginawa mo o hindi. Ma-judge lahat ng tao sa Judgment Day. So, ito yung parable. So, darating yung araw ng paghuhukom. Every green tree and every dry tree sa mundo. So, tao to. Green tree ka man na matatawag or dry tree ka man na matatawag. Pantay-pantay ang lahat ng tao sa paningin ni Almighty Father. Mayaman ka man o mahirap ka man, spiritually na mayaman ka man or spiritually poor ka. So hindi yung pagiging poor, it's not only poor materially speaking, no? Or physically speaking, but it's also poor spiritually. Kasali yon, it's included. Yung mga poor in spirit, mga low moral, no? Yung nade-depress sila, nalulungkot sila, hindi nila alam kung anong kanilang gagawin, kahit na madami silang pera, kahit na madami silang kotse, marami silang bahay, pero spiritually poor. May mga ganong klaseng tao. So dito na tayo, no, sa Ezekiel chapter 21. Nalulungkot ako, no, pag nagbabasa ako ng Ezekiel. Nakakalungkot eh. Kayo ba, nalulungkot ba kayo pag binabasa niyo tong Ezekiel? Nalulungkot ako. Kasi nabasa natin, no, na si Almighty Father, nagpi-plead siya sa mga tao. Paulit-ulit ang kasalanan ng tao, ang idolatry, paulit-ulit. Inuulit ko, idolatry is not only worshiping graven images, but you are also worshiping yourself or material things, no? Yun ang idolatry. Kaya ayaw ni Almighty Father ng idolatry. Gusto ni Almighty Father, sa Kanya tayo nakafocus tayo sa gawain ni Almighty Father. Kasi siya ang ating Creator.
Gusto ni Almighty Father that we trust Him fully. That we have faith in Him. Kaya nga niya ipinadala si Jesus Christ para ipakita sa atin, ito na yung anak ko, maniwala kayo sa anak ko. Ito na, ipinadala ko na siya. Pero, may mga tao na ayaw pa rin maniwala. Matigas ang ulo. No? Kaya dito tayo sa Ezekiel chapter 21. And the word of the Lord came to me. So, isa na namang pakikipag-usap ni Almighty Father kay Ezekiel. Laging kinakausap ni Almighty Father si Ezekiel. Gaya nga sinabi ko kanina, nahihirapan ako basahin ng Ezekiel. Book of Ezekiel. Kasi andito yung galit ni Almighty Father. Yung judgment niya. Yung mga mangyayari in the future. Yung pain na nararamdaman ni Almighty Father. Andito. Hindi niya ba nakikita yung pain ni Almighty Father? Yung kanyang frustration. Yung galit niya sama-sama na. Pero, very patient si Almighty Father sa atin. Siya pa rin ang nakikipag-ayos sa atin. Siya pa rin ang lumalapit. And the word of the Lord came to me saying, Son of man, set your face toward Jerusalem, preach against the holy places, and prophesy against the land of Israel. Sinabi ni Almighty Father kay Ezekiel. Tingnan mo ang focus mo ay sa Jerusalem. Mag-preach ka doon at mag-prophesy against the land of Israel. Sabi ni Almighty Father. Ang ipipreach niya ay Word of God, salita ng Diyos, at bibigyan ng warning ang mga tao kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Kasi kaya nga prophesy. So, nung time na to, hinihikayat ni Almighty Father mga tao na magsisi sa kanilang kasalanan. So hanggang ngayon, hinihikayat pa rin niya tayo na magsisi tayo sa ating mga kasalanan. So current ito, nung time ni Ezekiel, current or para yun sa mga tao nung time na Ezekiel. Tapos ito ngayon na binabasa natin, para pa rin sa time natin. Ngayon, dahil hindi tayo nagbago, na mga kasalanan natin, nakuha natin sa mga ninuno natin, nahawa tayo, natuto tayo. At yung mga evil spirits passed down from generation to generation. Kasi pag nagkakasala tayo kay Almighty Father, madumi tayo. Kung madumi tayo, saan galing yun? Yung kadumihan na yun sa mga evil spirits, sa devil. Verse 3, And say to the land of Israel, Thus says the Lord, Behold, I am against you, and I will draw my sword out of its sheath, and cut off both righteous and wicked from you. So, ito ang binabanggit ni Almighty Father, ang mundo. Ako ay against sa iyo. Ilalabas ko ang aking sword. So, yung sword, mahabang sword na matulis, no? Out of his sheath. So, nakatago yung sword sa sheath. May covering. Tatanggalin ngayon yung sheath, yung sword sa sheath. Ilalabas yung sword. And cut off both righteous and wicked from you. So, it's harvest time. No? Ito yung cut off both righteous and wicked from you. Sa Matthew chapter 13, verse 30 to 39.
Let both grow together until the harvest. At that time, I will tell the harvesters, first collect the weeds and tie them in bundles to be burned. Then gather the wheat and bring it into my barn. So, ito yung parable na binanggit ni Jesus Christ. Yung parable of the weeds, no? Kasi yung kaaway may itinanim na mga weeds. Tapos, sumama na tumubo ang mga weeds sa wheat. So, hindi pwedeng habang tumutubo ang mga weeds, hihilahin kasi masasaktan ang mga wheat, madadamay sila. Kaya dapat, pag hinug na or okay na ang mga wheat, pag matured na ang wheat, saka ngayon i-harvest. At ihihiwalay ngayon yung weeds from the wheat. Yung weeds, iba-burn. So, yung mga tao na hindi nagtiwala kay Almighty Father, they will be burned, no, in Hades. Tapos, yung barn naman, it symbolizes the kingdom of Jesus Christ in heaven. Dadalhin tayo sa barn. No? Yung wheat na may kasi yung weeds walang walang ginawa yon kundi walang kwenta. Yung wheat may value, no? May magagawa sa wheat, may value. Ngayon kaya tayo nagkaroon ng value, it's because of Jesus Christ. So before we were like weeds, but because of Jesus Christ we are considered as wheat. Kasi may value ang wheat, kaya dadalhin sa barn. No? So, mahirap ito nahihirapan ako, no? Nasasaktan ako para sa mga kapatid natin, sa mga tao na ayaw nila kay Jesus tsaka kay Almighty Father. Kasi, pag nagsabi si Jesus Christ tsaka si Almighty Father, yun na yun. Hindi nagbabago ang salita ni Almighty Father. May isang salita si Almighty Father. Kaya ito yung nasa Ezekiel chapter 21 verse 3 na ito yung harvest time. So verse 4, because I will cut off both righteous and wicked from you, therefore my sword shall go out of its sheath against all flesh from south to north. Ano yun? Yung kanyang sword ni Almighty Father, matatanggal sa kanyang covering. Ngayon, all flesh from south to north. Damay. Lahat, righteous and wicked. So it's harvest time. That all flesh may know that I, the Lord, have drawn my sword out of its sheath. It shall not return anymore. Pag nag-judge si Almighty Father, yun na yun. Pag nagsalita na si Almighty Father, yun na yun. Yung sword, it symbolizes the Word of God. No? Bakit Word of God ang sword? Dito sa Hebrews chapter 4 verse 12, for the word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Kaya nga yung sword, yun ang or word of God, yun ang makakaalam kung totoo ang puso mo o hindi, na sinisimbolize ng sword. So, maka-cut out or out in the open, magkakaalaman lahat kung sino yung totoo at sino ang hindi. Kaya kailangan gumamit ng sword. So, ang sword, ang salita ng Diyos. Alam ni Almighty Father kung sino ang Kanya. That all flesh may know that I, the Lord, have drawn my sword out of its sheath. It shall not return anymore. Sigh, therefore, Son of Man, with a breaking sigh, or with a breaking heart, and sigh with bitterness before their eyes.
Malungkot ka, son of man, with breaking heart and sigh with bitterness before their eyes. Sabihin mo sa kanila yung totoo. Masakit, no? Masakit man, with bitterness before their eyes, sabihin mo sa kanila ang totoo. Ipakita mo sa kanila, iparamdam mo sila, sabihin mo sa kanila, i-prophesy mo sa kanila, sabihin mo ang katotohanan. Masakit ang katotohanan with a breaking heart and sigh with bitterness before their eyes. Sabihin mo sa kanila kung ano ang mangyayari. And it shall be when they say to you, why are you sighing? Ngayon magtatanong sila sa iyo kung bakit ka nalulungkot, bakit you feel bitterness in your heart, that you shall answer, because of the news when it comes, every heart will melt, all hands will be feeble, every spirit will faint, and all knees will be weak as water. Behold, it is coming, and shall be brought to pass, says the Lord God. Pag nagtanong ang mga tao, why are you sighing? Why are you sad? Why are you mourning? Why is your heart breaking? Ito ang isasagot, sabi ni Almighty Father, dahil sa balita na nakarating sa akin, na lahat ng puso ay magme-melt, ang mga kamay ay magiging mahina, ang spirit ay malulugmok, at lahat ng mga tuhod ay parang magiging malambot gaya ng tubig, dahil darating at mangyayari ang dapat na mangyari, says the Lord God. Yung mangyayari na dapat mangyayari is yung judgment day. Again, the word of the Lord came to me saying, sa verse 8, verse 9, Son of man, prophesy and say this. Thus says the Lord, say, a sword is sharpened and also polished. So yung salita ni Almighty Father, matalas na matalas, masakit ang salita ni Almighty Father. At yun ay napolish na, makintab na, pulidong-pulido na. Ang salita ni Almighty Father, maliwanag na maliwanag ang kanyang mga kautusan. Ang kanyang salita, maliwanag na maliwanag. Verse 10, sharpened to make a dreadful slaughter, and polished to flash like lightning. Should we then make mirth? It despises the scepter of my son as it does all wood. Sa verse 10. Ang salita ng Diyos, the word of God, ay sharpened. At isang salita lang ni Almighty Father, mamamatay, maraming mamamatay. Yung mga hindi sumusunod kay Almighty Father, mamamatay. Physically, and yung second death in Hades. And we'll know na after Hades, there's also the lake of fire for those who are in Hades. So, yung word of God, polished to flash like lightning. Mabilis ang salita ng Diyos. Pag sinabi ni Almighty Father, now na. Walang preno. Should we then make mirth? Ano may mirth? Dapat ba tayong matuwa, mag-celebrate, tumawa? Kailangan ba ninyong magalak? It despises the scepter of my son. Yung scepter, hindi wala kang magagawa. Yung scepter, walang magagawa doon sa Word of God. Yung scepter is like symbolizes dominion of men on earth. Walang magagawa yung dominion natin on earth kasi pag si Almighty Father ang nagsalita, finish na. Kaya kahit anuman ang gawin natin dito sa mundo, papagandahin natin or
lahat gagawa tayo ng plano para hindi matuloy ang pagkakasira ng mundo. Magsasama-sama tayo, gagawa tayo ng isang malaking organization to support countries. Baliwala yun. It despises the scepter of my son. Baliwala yun. Dahil si Almighty Father, siya ang creator ng mundo na to. Siya ang creator natin. Kaya nga yung soul natin, Kanya. Wala tayong pag-aari dito sa mundo. Kahit yung kaluluwa natin, hindi natin pag-aari. Yung buhay natin, ito hiram lang to. Para lang malaman ni Almighty Father kung kanino ang Kanya. So, servant tayo lahat ni Almighty Father. It depends on us if we choose Him. As it does all wood, walang kwenta, gaya ng kahoy. Mahina ang kahoy, no? Nasusunog agad, nabubulok agad. Mahina. As compared to the sword of God. Yung sword of God, yung salita ng Diyos. Okay? And He has given it to be polished that it may be handled. This sword is sharpened, it is polished. To given into the hand of the slayer. To be given into the hand of the slayer. Sino ang slayer? Ang magpapatupad ng salita ng Diyos? Si Jesus Christ. Ibinigay ni Almighty Father ang kanyang salita na maayos, malinis, maliwanag. At ito ay ibibigay sa kamay ng slayer. Magpapatupad ng salita ng Diyos. Ang magpapatupad, si Jesus Christ. Kaya nandito na naman si Jesus Christ. May prophet ba na sinasabi? Hindi. Laging si Jesus Christ. Pinapatungkulan ni Almighty Father. Laging isinasama ni Almighty Father si Jesus Christ. Cry and wail, Son of Man. Umiyak ka. Humagulgul ka, for it will be against my people. Against all the princes of Israel. Terrors, including the sword, will be against my people. Therefore, strike your thigh. Umiyak ka, magluksa ka. Dahil ang sword or ang mga pangyayaring ito ay hindi para sa tao, kundi against sa mga tao. Against sa mga or salungat sa mga naghahari or nangunguna dito sa mundo na to. Therefore, strike your thigh. Ano ba ibig sabihin strike your thigh? Magsisi ka, parang it's like beat your chest. Strike your thigh. Ganon. Mag-mourn ka. Because it is a testing. And what if the sword despises even the scepter? The scepter shall be no more, says the Lord God. Ano ba yung scepter? It symbolizes yung dominion natin dito nga sa mundo. Yung tayo yung inassign ni Almighty Father to oversee His creation. Pero, mas lamang ang salita ng Diyos kaysa sa atin na tayo ay gumagawa kasi ng kasalanan. So, mawawala yung ating kayabangan. Yung mga pinagmamalaki natin dito sa mundo. Dahil akala natin tayo na ang king of the world. Tayo na yung end all and be all of the world. Tayo ng pinaka-famous, pinaka-maganda, pinaka-mayaman. Mawawala lahat yon. Wala tayong may pagmamalaki. Ikaw may-ari ng isang island, isang country. Wala lahat yon kay Almighty Father.
You therefore, son of man, prophesy, sabi niya kay Ezekiel, sabi ng tatay natin, and strike your hands together, and the third time let the sword do double damage. Double damage ang gusto ni Almighty Father. Sabihin mo lahat ng mga masasakit na mga mangyayari. Make a double damage. The third time, let the sword do double damage. Salita ng Diyos. Sabihin mo lahat. Makasakit ka man ng tao o hindi, para magsisi ang mga tao. Huwag mong gagandahan ang salita mo. Yung totoo ang sasalita mo. Kasi tayo, di ba, gusto natin mga politically correct words. Huwag tayo makakasakit tayo ng damdamin ng ibang tao. Pero yung damdamin ng tatay natin, hindi natin iniisip. Hipokrito tayo, no? Yung damdamin ng tatay natin, hindi natin naramdaman. Hindi natin siya kasi ina-acknowledge. Kaya yung puso natin, callous na. Callous? Kalyo na. Matigas na yung puso natin. Puro tayo kasinungalingan. Yung buong mundo na to, puro kasinungalingan ang nangyayari. Yung isang example, no? Gagawa tayo ng example, magbibigay tayo ng example. Paano ginawa ang mundo? 7 days. Ang binanggit ni Almighty Father, stars, moon, sun. Sun para may liwanag, moon sa gabi, no? Tapos may stars pa siyang binanggit si Almighty Father. Tapos may firmament. Tapos yung after the firmament, yung kanyang throne sa taas. Nandun yung throne ni Almighty Father. Ngayon, may mga tao na ayaw nila kay Almighty Father. Galit sila kay Almighty Father. At yung mga taong yun, they are demon-possessed. Gusto nang tanggalin ang pangalan ni Almighty Father sa mundo. Kaya ngayon, gumagawa sila ng kasinungalingan. Ano ang ginawa nila ng kasinungalingan? Para masabi na walang langit, na walang firmament. Anong ginawa nilang kasinungalingan? Meron tayong mga planet, no? Mars, Pluto, Venus, Saturn, Uranus. Ano pa ba? Ano pa yun? Mga planet. Hindi ko kabisado. Kasi hindi ako interesado sa mga planets. Kasi walang binanggit si Almighty Father ng mga planets. At kung hindi nyo napapansin, ang mga planets na yon was named after pagan gods. Venus, pagan god yon. Mars, Pluto. So those are idols. No? Kung idols yon, myth yon. Myth. Mythology. Greek gods and goddesses or Roman gods and goddesses na myth or mythology. Doon pinangalan. So doon pa lang malalaman natin, those planets are myths. Kasi may heaven. May tao, sabi, nakapunta na ng pinaka-deepest part of the ocean, yung Mariana Trench, malapit sa Philippines, Mariana Trench. Pero sabi ng mga tao, nakapaglakad na sa moon, di ba? Naglakad na sa moon ang tao. That was 1969, sabi. Ngayon, yung Mariana Trench, may nakapaglakad na ba sa under ng Mariana Trench, sa mismong ilalim ng Mariana Trench? Kung dito lang sa Earth, hindi tayo nakapaglakad ng under ng Mariana Trench, deepest part ng ocean yon, ng dagat, ng tubig, makakapunta pa ba tayo? Nakalakad tayo sa ibang lugar, sa ibang planeta, or sa ibang outer space? Hindi kayo nag-iisip, no?
Wala pang nakakalakad sa Mariana Trench na lumalakad na ganon. Hirap magpunta ron ang mga cameraman. Tapos nakapunta sa moon. Mag-iisip tayo. Pero kasi yun ang itinuro sa atin, di ba? Nung nasa school tayo, we were programmed, our minds were programmed para mawala sa isip natin. Teka muna, may heaven na. Paano magkakaroon ng planets may heaven? Kasi nga tinatanggal ni Satan si Almighty Father sa isip natin. Hindi nyo matatanggap, no? Na walang planets. Hindi nyo matatanggap. Kasi program na sa mind natin. Pero kung mag-iisip tayo at isik natin ang salita ng Diyos, from Genesis up to Exodus, may kita natin yung katotohanan. Ngayon, isa pa, no? Sabi, sa moon, walang anong tawag doon? Walang oxygen or walang hangin. Ngayon, kung i-check mo, na-revise, meron daw, konti lang. Nare-revise ang science book. Nare-revise lahat ng book. Di ba nakikita niya pag nagbabasa kayo ng book, revised, gato, year, no? Or pag sa internet, makikita mo na yung date. Teka muna, ganito ang turo sa amin dati, Or example na lang, di ba ang red planet itong planet na to, ito yung red planet. Tapos ang turo sa amin, ang orange planet, ayun. Bakit pag check mo naman, ito ang turo sa amin, na-revised ba? Naiba ba? Ano ang book na hindi nare-revise? Ang hindi naiba. Simula nung ginawa ang book na to, hindi to nare-revise up to now. Bible. Kaya titingin tayo sa Bible kasi yung mga books na nabibili natin na nagtuturo sa atin ng mga kasinungalingan, ng sorcery, nare-revise yon. Matatanggap niyo ba yung sinabi ko? Ha? Matatanggap niyo ba? Verse 14. You therefore, son of man, prophesy and strike your hands together. The third time, let the sword do double damage. It is the sword that slays the great men that enters their private chambers. Anong ibig sabihin ito? Double damage. Pati mind mo masisira, maguguluhan ka. Okay. So isa yon sa example na binigay ko sa inyo, naguluhan kayo, di ba? So paano natin malalaman na ito? Seek the heart of our Father. Read the Bible. Hindi ito lahat ng totohanan. Hindi ito nare-revise, hindi, nagbago na ang kulay ng planetang ganyan. Nawala na yung planet Pluto, hindi pala ito planet, isa pala itong star. Sa Bible, walang ganon. Hindi nare-revise ang Bible. Kung anong sinabi ni Almighty Father, yun na yun. Kaya, wala tayong mapagkakatiwalaan. Ang makapagkakatiwalaan natin si Almighty Father. Salita niya. Kaya nga nakalagay, it is the sword that slays, the sword that slays the great men that enters their private chambers. Ano ibig sabihin ito? Yung mga bagay na itinatago ng mga great men. Yung salita ng Diyos, yun ang makakapag-open up ng mga tinatago ng mga great men. May bubuksan lahat ng mga kasinungalingan. It will come out in the open. Kaya nga, that enters their private chambers. Yung mga tinatago nila.
na kasinungalingan mau-open up because of the word of God. Salita ng Diyos. Okay? Verse 15, I have set the point of the sword against all their gates, that the heart may melt, and many may stumble, and it is made bright. Ano yung many? May stumble. Ano yung stumble? Trip up or lose one's balance. Mawawala yung magkakaroon kayo ng cognitive dissonance dahil nga may mga kasinungalingan na ginagamit si Satanas. Ngayon, yung mga kasinungalingan na yun, pag nagsabi ng totoo ng according sa Bible, magkakaroon ng cognitive dissonance ang tao, gaya nga ng sinabi ko kanina. So nagkaroon kayo ng cognitive dissonance, nagkaroon kayo, many may stumble. May mga matatanggap yung sinabi ko, merong hindi. Pero maraming tao hindi matatanggap. Dahil we were programmed. No? When we were children, we were programmed already. By the lies of Satan. It is made bright. It is grasped for slaughter. Swords at the ready, thrust right, set your blade, thrust left, wherever your edge is ordered. Sabi ni Almighty Father, kahit sino ang tamaan sa harvest time, swords ready, yung salita ng Diyos, i-ready mo, kahit saang lugar, thrust it to the left, thrust it to the right, itapon mo sa, kahit saang lugar, ikalat mo ang salita ng Diyos, ang katotohanan. Wherever your edge is ordered, kung saan nakaharap yung talim ng sword mo, kung saan haharap yun ang tagpasin mo, yun ang strike mo, kung saan haharap. Kahit sino, kahit ano, lahat i-open mo gamit ang salita ng Diyos, ang katotohanan, itong Bible. Verse 17, I also beat my fists together and I will cause my fury to rest. I, the Lord, have spoken. Pag magsalita ako, ito na yun. Hindi ako nagbabago ng salita. I will also beat my fists together and I will cause my fury to rest. Ipapahinga ko yung aking galit, sabi ni Almighty Father. Pipigilan ko ang aking mga kamay. Verse 18, the word of the Lord came to me again, saying, and son of man, appoint for yourself 2 ways for the sword of the king of Babylon to go. Both of them shall go from the same land. Make a sign, put it at the head of the road to the city. So inutusan ni Almighty Father, si Ezekiel, son of man, appoint yourself 2 ways for the sword. 2 ways para sa sword, okay? Para sa king ng Babylon, kung saan pupunta ang king ng Babylon, or kung sino man ang kinoconsider na king ng mundo na to, or kinoconsider niya ang sarili niya na king siya ng buhay niya, no? Meron siyang 2 pagpipilian. Both of them shall go from the same land. So sa iisang point, no, sa iisang point, magkakaroon ng fork ngayon, no? Maghahati ang daan. Merong left, may right. Make a sign it at the head of the road to the city. Appoint a road for the sword to go to Rabbah of the Ammonites, and to Judah into fortified Jerusalem. So, yung tao, magkakaroon ngayon siya ng
decision making. Yung isa, road for the sword, sa salita ng Diyos, ng judgment, na papunta ng Rabbah of the Ammonites. Yung isa naman, to Judah, into fortified Jerusalem. Yung Ammonites, it symbolizes disobedience, no? Itong Judah into fortified Jerusalem, city of peace. Ngayon may dalawa siya ngayong pagpipilian na lugar, ha? For the king of the Babylon stands at the parting of the road, at the fork of the two roads, to use divinations. He shakes the arrows, he consults the mages, he looks at the liver. Sa verse 21, may binanggit na liver. Alam niyo ba yung liver? Atay. No? Magtataka kayo, bakit may atay na binabanggit? For the king of Babylon stands at the parting. Yung king ng Babylon, ulitin ko, nasa stand, nakatayo siya sa fork in the road. May parting road doon. Yung isa papuntang Ammonites. Yung Ammonites, descendant sila ni Ben-Ammon or ni Ben-Ami, na anak ni Lot sa kanyang anak. Kasi nga nalasing si Lot, no? Ulitin ko, yung Ammonites tsaka yung Moabites, si Lot ang tatay nun. Ang nanay nila ay anak ni Lot. Okay? So, makasalanang lugar, no? Kasi mas mali yung ginawa ng mga anak ni Lot. Para magkaanak sila, ginawa nila, nilasing nila yung tatay nila. Tig-isa sila ng anak, Moab at saka si Ben-Ami, yung Moabites at Ammonites. So, ang sinisimbolize yung Ammonites ay lugar ng mga disobedient people. Yung Judah naman, city of peace, papunta sa fortified Jerusalem na city of peace. Kasi Jerusalem ay peace, no? Or Salem, it means peace. So, mag-iisip ngayon yung king of Babylon sa fork of the two roads. Ang gagawin niya, manghuhula siya, or he will use divination. Kukuha siya ng arrow, titingnan niya kung saan tatama, kung saan ang dapat niyang puntahan. Alam niyo ba yon? Yung arrow na saan ba ako pupunta, tapos may arrow siyang gagamitin. He consults the mages. Alam niyo yung mages, di ba? Hindi medyas. Mages. Mages, galing, dito galing ang word na magic. Okay? Parang yung mga magi. Yung mga magi, mages sila. So, tumitingin sila sa stars or sa sky kung saan sila pupunta. And then, sabi dito, he looks at the liver, yung king of Babylon. Kasi, yung liver, nung unang panahon, nung Mesopotamian civilization ba yon? Yung mga tao, yung mga magi, or yung mga mages, tumitingin sa liver. Kasi yung liver ng animal, no? Hindi ng tao. Liver, ano ba yung liver nga? Atay. Ginagamit yon sa divination. Kung abnormal yung liver, kung madumi ang liver, ganon. Kasi yung liver ay sinasacrifice, galing yun sa mga sacrificed animals. Ginagamit nila yon pang huhula. Okay? Ginagamit nila yung panghuhula. Pero si Almighty Father, hindi niya ginagamit yon, yung liver na yon. Okay? Ang ginagamit ni Almighty Father, na gusto ni Almighty Father na inaalay sa Kanya, kasi pag nag-offering ang mga high priests, yung mga Levites, itong utos ni Almighty Father, no? Sa Exodus chapter 29, verse 13.
You shall take all the fat that covers the entrails and the lobe of the liver and the 2 kidneys and the fat that is on them and offer them up in smoke on the altar. Pinapa-offer ni Almighty Father yon. Yung fat na nagko-cover sa entrails, yung fat na nagko-cover sa mga sa mga laman loob, mga chicharong bulaklak. Pinapa-offer ni Almighty Father yon. At saka yung lobe of the liver, pinapa-offer din ni Almighty Father, pinapasunog niya. Pati yung 2 kidneys. Pati na yung taba na nasa kidneys. Bakit ito ang pinapa-offer ni Almighty Father? Yung fat na nagko-cover sa laman loob, yung lobe ng liver, pinapa-offer ni Almighty Father, yung pinapasunog niya. Pati yung 2 kidneys, pinapasunog niya. Pati yung fat na nasa kidneys. Bakit? Kasi itong mga binanggit na mga i-offer kay Almighty Father, pinapasunog niya to, magandang mabango na aroma sa pang-amoy ni Almighty Father. No? Ngayon, bakit itong fat madumi? Alam naman natin na ang liver, sumasala ang liver ng dumi ng tao. Pati yung kidney, sumasala din ng dumi ng tao, ng laman loob ng tao. So, sinisimbolize nito yung kadumihan. Fat, pati na yung taba, fat is on them. Kaya nga pati nga yung dugo, di ba, hindi kinakain. Dahil yung dugo, it symbolizes life, sabi ni Almighty Father dito sa Old Testament. Pero itong mga lobe of the liver, yung fat, 2 kidneys, sumasala yon ng dumi ng katawan. Meaning, kung gagamitin natin symbolically, kasalanan. Okay? So, ang gusto ni Almighty Father, ino-offer natin sa Kanya yung mga kasalanan natin. Dahil para maging malinis tayo, ibibigay natin sa Kanya, magiging honest tayo. Lord, ito ang kasalanan ko. Aaminin ko ang kasalanan ko. Kaya, nung time ni Almighty Father, nung wala pa si Jesus, ito ang pinapagawa niya. Parang isang symbolic to, pero physical ang inuutos niya para maintindihan ng mga tao. Naiintindihan niyo ba ang gusto kong sabihin? Para maintindihan ng mga tao. Kaya nung dumating si Jesus, wala nang ganito. Okay? Ano na ang ino-offer nung dumating si Jesus? Buong pagkatao na natin, denying ourselves. Dahil si Jesus, in-offer na niya ang kanyang sarili. Hindi na natin kailangan pang pumatay ng mga hayop araw-araw. Lagi nagkakasala tayo, namatay na lahat ng mga hayop, wala tayong makain. Kasi in-offer na natin, ayaw ni Almighty Father, kaya once and for all, pinadala na niya si Jesus Christ, na naging simbolo ng kadumihan. He who has no sin has been made sin. Ano nga yun? He who has no sin has been, ba't mas alam ko pag type ko, made sin to become a righteousness. God made him who knew no sin to be sin, so that in him we might become the righteousness of God. 2 Corinthians chapter 5, verse 21. So, yung liver, sinisimbolize ito ay kadumihan. Ngayon, sa binanggit dito, sa Ezekiel chapter 21, yung liver. Ezekiel chapter 21 verse 21, kasi itong mga magi or gumagamit sila ng mga bagay for divination, panghuhula, no? So ayaw ni Almighty Father to, yung ginagawa ng mga magi. In his right hand is a divination for Jerusalem. So nasa right hand, naka-mirror kasi to, kaya parang left hand, no? Pero nasa right hand ang pagpipili para sa Jerusalem, to set up battering rams, to call for a slaughter, to lift the voice with shouting, to set battering rams against the gates, to heap up a siege mound, and to build a wall. Oh.
So, nasa right hand yon yung Jerusalem. Ngayon, si Jesus sat down at the right hand of God. Si Jesus who is at the right hand of God. Sit at the right hand until I make your enemies your footstool. Maraming mga verse na right hand of God. Si Jesus. Okay? Kaya ito, in His right hand is the divination of Jerusalem. Pagpipili sa Jerusalem, pagpipili kay Jesus. Or pagpipili sa kay Almighty Father. Sa city of peace. Ngayon, dito naman sa verse 23, and it will be to them like a false divination in the eyes of those who have sworn oaths with them, but He will bring them iniquity to remembrance that they may be taken. Sa ibang mga tao, it will be like a false divination. Okay? Mapepeke sila, hindi maguguluhan sila kasi nga mali ang kanilang way ng pag-check. Mali ang kanilang way kung paano nila malaman kung ano ang tama nilang gawin kasi gumagamit sila ng kadumihan. Kaya ang mangyayari ngayon, it will be to them like a false divination in the eyes of those who have sworn oaths with them, but He will bring them iniquity to remembrance that they may be taken. Pero, ipapaalala sa kanila yung kanilang mga kasalanan nang sa ganon sila ay matanggap. Ibig sabihin na tatanggapin natin yung kasalanan natin. Aaminin natin. Okay? Balik natin verse 22. In His right hand is the divination of Jerusalem. Sa right hand, si Jesus. Yung way to Jesus. Peace, no? Pero, to lift the voice with shouting, to set battering rams against the gates, to heap up a siege mount, and to build a wall. Mahirap puntahan. Yung sa right hand. Kasi, sa kanila, parang false divination. Yung parang false ang pagpiruntahan ko tong lugar na to, parang mali ang pupuntahan ko. Pero, sila ay dapat maliwanagan. Aalalahanin nila, they will bring their iniquity to remembrance. Aalalahanin nila yung kanilang kasalanan para sila ay matanggap sa path to Jerusalem. Therefore, thus says the Lord God, because you have made your iniquity to be remembered, in that your transgressions are uncovered, so that in all your doings your sins appear, because you have come to remembrance, you shall be taken in hand. Naintindihan ninyo? Ngayon, sabi ni Almighty Father, dahil sa inalala ninyo yung kasalanan ninyo, yung mga pagkakamali ninyo na ibulgar, lumabas lahat ng kasalanan ninyo, naalala ninyo, inaccept ninyo. Ngayon kayo ay, you shall be taken in hand, tatanggapin kayo. Matatanggap kayo. Kaya tayo, matatanggap tayo kung aalalahanin natin ang ating kasalanan, a-acknowledge natin yung pagkakamali natin. Aaminin natin yung kasalanan natin. Ganun ang gusto ni Almighty Father. Aminin natin na makasalanan tayo. Kasi pag hindi natin inamin, nagyayabang tayo. Wala akong kasalanan, hindi ako sinungaling. Pag sinabi mo hindi ka sinungaling, sinungaling ka na nun. Kasi nagsisinungaling ka. Nakapagsinungaling ka na dati pa eh. Pag sinabi mo hindi ka nagsisinungaling, nung time na yun, nagsisinungaling ka kasi sabi mo hindi ka nagsisinungaling. So, sino ang father of all lies? Diba? Kaya, alalahanin natin yung kasalanan natin, tatanggapin natin. Lord, nagkasala ko, inaamin ko. Ito ang kasalanan ko. Nang sa ganun, tanggapin tayo ni Almighty Father. Gaya nga nung offering na yung
Kababasa lang natin, ano, yung offering na liver, yung fat covering the entrails, yung kidney na sumasala sa dumi, ibig sabihin madumi yung kidney kasi sumasala siya ng dumi, pati na yung fat na kasama nun, kadumihan yon, inoffer kay Almighty Father as a burnt offering. Mabango na amoy yun kay Almighty Father. Tinatanggap yun ni Almighty Father kasi ibig sabihin nun, sa ating mga kasalanan, pag inoffer natin yung kasalanan natin kay Almighty Father, natutuwa siya, tinatanggap niya yun, ibig sabihin inaamin natin yung kasalanan natin. Nagkakaintindihan tayo, kino-compare natin, ano? So, naiintindihan na natin? Naiintindihan ba natin? Ako lang nakakaintindi. Nung sinasabi ko, wala nagsasalita. Wala magsasalita. Ako lang magsasalita. Di ko narinig. Now to you, O profane, wicked prince of Israel, whose day has come, whose iniquity shall end. Ikaw naman ngayon, salbahe or wicked na prince of Israel, salbahe ng mga tao. Salbahe na namumuno ng mundo na to. Sino bang namumuno ng mundo? Tayo, ng mga tao. Whose day has come, whose iniquity shall end. Yung kasalanan mo matatapos. Thus says the Lord. So yung una, pag aaminin mo, you will be taken in hand. You shall be taken in hand. Okay? I-accept ka, hahawakan ka in hand, i-guide ka. Pero, ikaw naman, na ikaw profane ka. Ano nga ba yung ibig sabihin ng profane? Madumi. Ikaw madumi ka, worldly, ungodly, godless, disrespectful. Ikaw, disrespectful person, ungodly, madumi, whose day has come, whose iniquity shall end, matatapos ang iyong kasalanan. Thus says the Lord God. Remove the turban and take off the crown. Tanggalin mo ang takip ng iyong ulo, tanggalin mo ang iyong crown. Nothing shall remain the same. Exalt the humble and humble the exalted. Ibig sabihin ng turban, nagsisimbolize yun ng nobility, pati yung crown, no? Or royalty. Nothing shall remain. Exalt the humble and humble the exalted. Magpapakumbaba ang mga itataas ang mga nagpapakumbaba at ang mga nagpapakumbaba ay itataas. Ang mga mayayabang ay ibabagsak. Ang hindi nila ina-acknowledge na makasalanan sila, ibabagsak yun. Pero ang nagpapakumbaba ay itataas ni Almighty Father. Ang nagmamakataas or ang prideful ay ibababa. Pag hindi mo in-acknowledge yung kasalanan mo, prideful ka, ibabagsak ka ni Almighty Father. Pag hindi mo inalala yung kasalanan mo, hindi mo in-accept na kasalanan mo yon, hindi mo in-accept na responsibility mo yon, na accountable ka in all your actions, ibig sabihin nun, pag prideful ka, ibabagsak ka ni Almighty Father, ibababa ka niya. Pero kung nagpapakumbaba ka, itataas ka niya. Naiintindihan na ninyo? Sana may nakakaintindi ng sinasabi ko. Asa na kaya yung mga kasama ko na makakaintindi sa akin? Lord, hindi ko pa nakikita yung mga kasama ko na nagkakaintindihan kami. Nalulungkot din ako, no? Kasi hindi ko pa nakikita yung mga kasama ko. Darating ang araw, makakasama ko rin. Papasalamat ako, Lord. Makikasama ko rin sila. So verse 27,
overthrown, overthrown. I will make it overthrown. It shall be no longer until he comes, whose right it is, and I will give it to him. Pinatutungkulan na naman si Jesus Christ. Itatapon lahat ng mga madudumi ay itatapon ng mga nagmayayabang, tatanggalin hanggang sa pagdating ni Jesus. Siya yung may karapatan at ibibigay ko lahat sa kanya, and I will give it to him. Si Jesus Christ. Binanggit ni Almighty Father yung kanyang kaisa-isang anak, si Jesus Christ. Mahal na mahal ni Almighty Father. Kasi alam ni Jesus Christ, ni Almighty Father ang puso ni Jesus Christ. Alam ni Almighty Father, lahat tayo, mga anak niya, kilala ni Almighty Father. Kaya nga, isa sa mga living creatures na kasama ni Almighty Father, o yung mga cherubim or seraphim, isa sa mga living creatures doon ay yung eagle. Kasi kita lahat ng eagle, kahit malayo, alam niya, at punong-puno ng all over the body of the four living creatures are the eyes, no? Eyes can be seen on all over their body. Kasi nga, lahat kita ni Almighty Father. Walang malilihim. Yung mga bagay na tinatago sa dilim, yung mga in their private chambers na binanggit dito ni Almighty Father, wala. It will be out in the open. And you, son of man, sa verse 28 na tayo, prophesy and say, thus says the Lord God concerning the Ammonites and concerning their reproach, and say. So, yung isa, no, ang pipiliin ay yung path to Jerusalem. Judah, ito to Jerusalem. Ito naman, yung mga pumili ng mga path to the place of the Ammonites. And you, son of man, prophesy and says, thus says the Lord God concerning the Ammonites, and concerning their reproach, and say, a sword is drawn, a sword is drawn, is polished for slaughter, for consuming and flashing. Nakahanda na ang salita ng Diyos, nakahanda na, gagamitin na lang, bibigay lang ng go signal, magagamit na agad ang salita ng Diyos. Isang iglap lang. While they see false visions for you, while they divine a lie to you, to bring you on the necks of the wicked, the slain whose day has come, whose iniquity shall end. Sila ay nagbibigay ng kasinungalingan sa iyo. Itinatapon kanila or inilalapit kanila sa kapahamakan, no? Na para mamatay ka, at yung araw na yun ay darating, at yung kasamaan mo ay matatapos. Return it to its sheath. I will judge you in the place where you were created. I-judge kita kung saan kita ginawa. In the place of your nativity. Saan ba i-judge? Dito sa mundo. So, kung makikita niyo sa Book of Revelation, dito sa mundo, magkakaroon ng mga nabanggitan natin, yung mga natural calamities, nakaral natin natural calamities, but they are not natural calamities, but they are the wrath of God. So, mga tao, lahat affected. So, napakahirap ng time na yon. So,
So, i-judge ni Almighty Father yung mga pumili ng hindi siya pinili. I will pour out my indignation on you. Ibubuhos ko sa iyo ang aking galit. I will blow against you with fire of my wrath. So, tutupukin ka ng apoy dahil sa galit ko, and deliver you into the hands of brutal men who are skillful to destroy. Ibibigay kita sa kamay ng mga salbahing mga lalaki na magaling pumatay at manira. You shall be fuel for the fire. Ikaw ang magiging magbibigay ningas sa apoy. Yun sa lake of fire. Your blood shall be in the midst of the land. Kakalat ang dugo mo sa mundo, sa lupain. You shall not be remembered. Hindi ka maaalala. For I, the Lord, have spoken. Yung mga taong makasalanan na hindi pinili si Almighty Father, hindi sila maaalala. So, mapupuksa sila, dadalhin sila sa lake of fire. But before lake of fire, there's Hades, the realm of the dead, and then the realm of fire in the last days, or the judgment day rather. At hindi na maaalala yung mga taong hindi pinili si Almighty Father. For I the Lord have spoken. Kaya napakahirap basahin itong Book of Ezekiel. Yung galit ni Almighty Father. Nakikiusap si Almighty Father. Pinipilit niya tayo na lumapit sa Kanya, na gawin natin yung tama, na paniwalaan natin siya. Pero matigas ang ulo natin. Yung mga matitigas na ulo naman na ay maniwala kay Almighty Father, pupuntahan nila ikapahamakan. So, nakakalungkot. Hindi ba kayo nalulungkot doon? Kaya mahirap basahin pala tong Ezekiel, hindi ko alam. Hindi ko alam ba't ako napunta dito sa Ezekiel. Minsan inisip ko, Lord, ba't napunta ako sa Ezekiel? Kailangan nang malaman ng mga anak ko kung ano ibig sabihin ng Book of Ezekiel. At kung may nakakaalaman ng ibig sabihin ng Book of Ezekiel, yung mga nakasulat dito, i-share natin sa mga tao. Huwag kayong himingi ng bayad. Huwag nyo ilagay na sa book, tapos ibebenta ninyo. Huwag na ganon. Libre ang salita ng Diyos. Libre ang Holy Spirit. Hindi binabayaran si Almighty Father. Hindi mababayaran ng Holy Spirit. Hindi mababayaran si Jesus. Kaya ba't may ibebenta? Ipakalat mo ang salita ng Diyos. Kasi pag ibinenta mo ang salita ng Diyos, ikaw ang husga ni Almighty Father. Kasamaan yon, wickedness, greediness. Kaya share natin sa mga tao. Paliliwanagan natin sila yung kabutihan ni Almighty Father para yung path na tama ang mapili nila. Yung path to peace. Para makapunta sa path ng peace, matanggap doon sa Jerusalem, sa Judah. Aaminin natin yung kasalanan natin, alalahanin natin at ang kasalanan natin. Lord, ito ang ginawa ko, Lord. Patawadin niyo po ako. Sisisi po ako. Tanggapin niyo po ako, Almighty Father. Sa tulong po ni Jesus Christ na aking Redeemer, pinaniniwalaan ko po si Jesus Christ. Alam ko po na madumi ako. Pero dahil po kay Jesus Christ na ipinadala mo, magiging malinis ako dahil nagtitiwala ako kay Jesus Christ. At pag nagtiwala tayo kay Jesus Christ, natutuwa si Jesus Christ, ipapresent niya tayo kay Almighty Father. Kaya nakikita niya pati si Jesus Christ nandito. Although wala yung name ni Jesus Christ, andito siya. Siya yung slayer. Siya yung bibigyan ng
until He comes whose right it is, rights ni Jesus Cristo, and I will give it to Him. Ibibigay ni Almighty Father, si Jesus Christ, ang magja-judge ng mga tao in the last days. Ibibigay ni Almighty Father. Napaka-powerful ng salita ng Diyos. Napaka-powerful nitong mga binabasa natin. Kaya, nahihirapan ako. Pero sabi ko kay Lord, bigyan mo ako ng strength na mabasa ko to. Lord, tulungan mo ako na maintindihan to dahil hindi ko alam ito. Guide me, Almighty Father. It's for you, it's not for me. Because I love you, Almighty Father. And I love also my brethren. I want them to know the truth. I also want them to worship you, Almighty Father. Kaya dinededicate ko to kay Almighty Father. Kasi si Almighty Father is faithful to us. Hindi niya tayo iiwan. Sa mundo na ito, wala tayong makitang taong mapagkatiwalaan. Wala akong taong mapagkatiwalaan. Ang pinagtitiwalaan ko, si Jesus Christ, si Almighty Father. Sila lang ang hindi mananakit sa atin. Sila lang yung hindi walang vested interest in us. Kundi ang gusto ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ ay yung para sa ikabubuti natin. Dahil walang kailangan sa atin si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. Ang gusto ni Almighty Father, mapabuti tayo. Dahil anak niya tayo, mapabuti yung soul natin. Dahil Kanya, yung soul natin, gusto ni Almighty Father, makabalik tayo sa Kanya. At makakabalik lang tayo sa Kanya, magiging perfect lang tayo if we trust Jesus. Ngayon, if we don't trust Jesus, paano tayo makakabalik sa Kanya? If we trust other men, if we trust people who had died already, but they are not Jesus, and they didn't resurrect like Jesus, how will we trust them? So, sino ang pagtitiwalaan natin? Si Jesus Christ. Siya lang ang nabuhay. After 3 days, siya lang ang nabuhay. Si Jesus Christ. Kung tayo na mga tao, no, sawa na tayo magtiwala sa kapwa natin tao. Ang pagtiwalaan natin si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. Pero si Almighty Father tsaka si Jesus Christ, hindi siya nagsasawa. Hindi sila nagsasawang pagtiwalaan tayo at patawarin tayo. Kaya tayo ay lalapit kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ dahil sa kanilang pagmamahal. For me, this is a miracle. Naiintindihan ko yung salita ni Almighty Father. Miracle sa akin to dahil hindi ako nakapag-aral sa Bible school. Wala akong certificate na pagpapatunay na nakapag-aral ako sa Bible school or saan mang seminar. Wala akong ganun na certificate or diploma. Pero this is a miracle kasi tinuturuan ako ni Almighty Father. Milagro para sa akin to. Na bakit naiintindihan ko yung salita niya. Kaya testimony ko to sa inyo na God is faithful and true. Basta hahanapin natin siya
i-reveal ni Almighty Father yung pagmamahal niya sa atin. Maiintindihan natin lahat ng salita niya. At walang bayad to. Hindi mo na kailangang mag-enroll pa sa Bible Prophecy School. Magbayad ng tao para turuan ka. Dahil ang magtuturo sa iyo, si Almighty Father, si Jesus Christ, through the power of the Holy Spirit. Lagi kong inuulit-ulit yon. Kasi walang tao ang makakapagturo sa atin. Kundi kasi ang tuturo ng tao sa atin, kung ano lang yung itinuro ng nagturo sa kanila. Okay? Kung sino yung leader nila, tinuro sa kanila yon. Na tinuro sa kanila, nang tinuro sa kanila. Na sometimes, pag tinuro, di ba, pag tinuruan ka, tapos nagturo ka naman, minsan naiiba na yung pagkakaturo mo, naiiba na yung pagkakaintindi mo. Kaya dumami ang denomination, dumami ang religion, nagwatak-watak sila, nag-away-away sila. Lahat sila tinatawag nila sa sarili nilang full gospel. Pero naiintindihan ba nila yung kanilang mga pinagsasabi? Yung certificate from the Bible school or school of prophecy or whatever kinds of school of theology, certificate yun, no? Ibig sabihin nun, validation. Validation from men, validation from the university, validation from the professor, validation from the organization. Wala akong ganong validation. Wala akong certificate. But I praise my God, my Father, for teaching me His words. Kaya pinagmamalaki ko yung tatay ko. Dahil hindi ako matalino. No? Hindi ako matalino. Makasalanan ako. Magkakapareho tayo. Kung ako naiintindihan ko yung sinasabi ng Almighty Father, maiintindihan nyo rin. Kaya I encourage you to read the Bible. Para you see it for yourself. You will feel God's love. You will feel His wisdom. You will feel the pain and the anger of our Father. If you seek Him, you will understand our Father. You will understand Jesus. If you truly seek Him, because sometimes we say that, oh yeah, I'm seeking my God, Almighty Father, I read the Bible. Yeah, but that's not enough. Seek Him truly. How do we seek our God truly? By praying to God. Accepting that we are mortal. Accepting that we are sinners. Accepting that we are lowly people. We are sinners. Accepting that we cannot do anything without God, without Jesus. We can't do anything without the Holy Spirit. Humble ourselves before our Father. In that way, He will pity us. He will guide us. He will love us. He will reveal Himself in us. Ipapa-feel ni Almighty Father yung feelings niya sa atin. Yung galit ni Almighty Father, ipapa-feel niya sa atin. If we truly seek Him, kasi makikilala natin yung tatay natin. Pag nakilala mo kasi ang isang tao, no? Example, isang tao nakilala mo, makasama mo yung tao, alam mo na
Kung nasasaktan siya, o nalulungkot siya, o masaya siya. Kung binabasa natin ang Bible, kinakausap natin yung tatay natin, alam natin, lagi-lagi, no? Alam natin masaya ang tatay ko, malungkot ang tatay ko, galit ang tatay ko. Ano ang gusto ng tatay ko? I always say my father, my tatay. Because he is truly our father. He's our creator. We came from him. Our parents, biological parents natin sila. Ginamit lang sila, no? Para maging tao tayo. So, may parents din yung parents natin. Ginamit din yung parents ng parents nila para maging tao tayo. So that we may experience life here on earth. Because our lives here on earth is just a test for us to trust God, to experience pains and heartaches, so that we may be perfected like gold, with the help of Jesus Christ, by following His path. Kaya papasalamat tayo always kay Jesus Christ. Life here on earth is not easy. It's not easy. It's full of pains, sufferings, frustrations, disappointments. And God lets us experience it so that we may know what is good and what is good, to be with our God, to be with our Father, to be with our Creator. And we can only do that by trusting Jesus, because He is our way to the Almighty Father. No? Inuulit-ulit ko lang, di ba? Because always yon always yon. It's very painful for me to read this. It pains me deeply to read Ezekiel chapter 21. Sana Ezekiel chapter 22 hindi na masyadong masakit. I don't know kung yung pain, no, alam niyo yung pain, but for me it's painful. In my heart, I can feel it. It's pain. Because it's the wrath of God. It's His anger, frustrations. Kaya, pag nagbabasa ako, hinihinto ko, Lord, hindi ko kaya. Hindi ko kaya. But with the help of God, lahat makakaya natin. So lahat na ito dahil sa pagmamahal ng Almighty Father, and I also read to you the Bible because God loves you so much. Ako hindi ko kayo mahal, no? I don't love you. But God loves you. He's the one who truly loves us. He'll never leave us. He's been very patient for us for the longest time. Pero syempre, dadating yung time talaga na ayaw na niya. Yung kanyang salita, nakaset na in stone. Pag sinabi ng Almighty Father, sinabi na niya, yung sword, that's the word of God.
Thank you, and God loves us all very, very much.